Society. I'll give it to you now, mga kababayan. Here we come. Ang Apo Hiking Society, in-interview po ng radyo natin. Here you go. In progress. Okay. Start na tayo. Okay. First of all, I would like to introduce myself, Ped Magtuto of Radyo Natin Perth. And then I would like to welcome Jim Paredes and Buboy Garvillo of Apo Hiking Society, the pillar and icon of the original Filipino music. Welcome sa Radyo Natin Perth, Jim and Buboy. Good day, mate. Good day. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig dito sa Perth area. And excited po kami dalawa ni Jim. Makakapal naman kami dyan ngayon. It's been like more than 15 years, I think, the last time we were in Australia, Jim. Wow. Yeah. Pero hindi nyo pa nabibisita ang Perth, ha? Parang Hindi pa. I thought we visited it, but no, I visited on my own without Apo. Without Apo, nabisita mo na yun. yun. Nabisita mo yun ng Perth. Okay. Tama. So, that was, sabi mo nga, 18 years ago. Yeah. Siguro kaya nga excited kami kasi si Ed nga, kinikwento ni Ed parami na raw ng parami ang mga Pilipino dyan sa Perth. So excited kami na makakadalo kami dyan. So siguro makakasama natin mga kababayan natin dyan who are missing home also. For sure yan. For sure yan. Talaga namang, ang population ngayon ng Perth is around 40,000. Ganun karami na. Really? Filipinos. Really? Wow. Perth. And just to let you know, kasi alam din siguro ito ni Jim na ang Western Australia is the engine of Australian economy. Kasi right. dito Boy and Jim, nandito lahat ang mga mining. Nandito ang gas exploration, nandito ang iron ore, nandito ang mga diamond. Kaya pag napunta kayo rito, we will ilalaboy namin kayo dito sa mga gandang places. Ewan ko kung si Jim napunta na sa sa Kings Park. Hindi ko na maalala. That was 18 years ago. Anyway, guys, umpisahan na natin yung ating, alam ko napagod na rin kayo at ika nga ay kinagagalak ng radyo natin Perth na makasama kayo dito sa ating programa at makapiling. At gayon lang, bago dumating yung ika nga concert, the great concert, ay maimbitan nyo sila dito sa ating radyo natin Perth. Congratulations, guys, for great music. Tell all about this 50 years, Jim and Buboy. What I mean to say is the defining moment ng Apo sa 50 years. Well, itong 50 years na to, which is actually 2023, no? We started performing, and until 2024, we're going to be celebrating our 50 years. So that means yung concerts na prepare namin, yung structure na prepare namin, which is an audiovisual experience, will be repeated in Manila, Australia, the United States, Middle East, Canada, Japan. No? So it summarizes our career of 50 years. Kaya audiovisual marami mga video, marami mga At saka we're coming with the live band. And it's going to be very celebratory. No? So I know people have been buying our albums for 50 years, no? 27 albums ang nagawa namin in 50 years. So we're gonna sing the hits that everybody knows. We're gonna sing new material, which you will really, really enjoy. This show that we've been doing for the past year has always ended with people shouting for more, no? And standing ovation. Okay. Standing ovation lagi. Tapos kuminsan may 2 or 3 songs pa after. Kasi talagang enjoy na enjoy, no? 50 years of togetherness, 50 years of friendship, 50 years of performance, 50 years of writing music. That's what it's all about. Okay. Dito sa 50 years yung dalawa ng Apo Hiking Society, what I mean is that ano yung masasabi nyo the great moment? Sa 50 years, ano yung pinaka-great moment ng Apo Hiking Society? Marami. Hindi mo po isa lang, hindi ba?
Hindi kasi 50, matagal nga naman yung 50, Ed, di ba? Ano, Oo, maraming sa amin maraming shining moments. Eh. One of the big shining moment for us was when we performed in the Expo there in Brisbane in oh, 1988. wow. Right. World Expo. Nag-perform kami dyan, and that was really, something for us, no? Three nights. Performing for an international crowd, and yun, tuwan-tuwa kami doon. And another exciting moment for us when we were able to perform at the Carnegie Hall in New York, Wow. which is, di ba? The venue of mga Sinatra. Yung mga shining mga moments, ganun. yeah. Mga big artists yun eh. Oh. Yan ang mga masasabi nating great moment ng Apo Hiking Society Oh. within that 50 years, Diba? Yeah. Marami pa. And Too And many. we were the first Filipino pop group to perform in Saudi Arabia. Wow. In Saudi Arabia in 1986. Nakaka-excite yan, Jim and Buboy, lalong-lalo na dito sa ating dito sa ating concert na gagawin, at talaga naman siguro talagang kikiligin yung ating mga kababayan at talagang mapapasigaw sa saya, sa sarap ng mga tunog ng mga OPM na iparirinig nyo, di ba? They are so excited, talaga namang tuwan-tuwa na yung ating mga kababayan, lalong-lalo na, the Apo Hiking Society. Paboritong-paborito namin yan, lalo na sa mga love song, di ba? Naalala ko, Jim, Alam mo, naalala ko, Jim and Buboy. Remember Louie Ocampo? During that time, Yeah. Yeah. ano na ako nasa media na ako noon. Naririnig ko na yung mga pagka-love song, si Louie Ocampo, binibigay sa inyo yung mga awitin. I don't know bakit, di ba? Siguro iba talaga yung tunog ng Apo. Bakit ba? Oo. Bakit ba pinibigay sa inyo yun? Binigyan niya kami ng 2 song. Kasi One na for each girlfriend. nagsimula si Louie, kami yung kumanta ng kanyang first hit, yung Ewan. Yung ba? Ang ganda nun di ba? Oo. Yung Tapos ewan na nag-girlfriend yun, siya. yung parang hindi Nag-girlfriend siya, pinapansin. ang pangalan Ana. Tapos sumunod noon, binigay niya yung Ana kasi sabi niya, pare, kayo lang makakanta nito. Tunog ninyo talaga tong kantang ito. So yun naman, yung Ana naman binigay niya sa amin. Iba talaga, di ba? Iba talaga, iba. Now, another question that I would like to ask to you guys. Dito sa concert, people are asking now that only 2 of you, maririnig pa ba namin yung tunog ng Apo? Let me tell you, Danny will be in the concert. Hoy, That's all I'm gonna say. May question ako dyan mamaya. Mamaya, meron akong Okay. itatanong na question about that. At ito ay talagang tinatanong ng ating mga kababayan. Sure. Dito sa concert na ito, mamaya, itatanong ko yung question na yon. Kaya marinig pa ba natin yung tunog ng Apo? Okay, let me answer that, no? Vocally speaking, kompleto ang voices. Kasi meron kaming backup singers, number 1. Okay. At lahat ng tao na nanonood paglabas, ang comment lang, wala pa rin kupas. Talaga. They're still hearing the same sasabihin, sound. They're still hearing the same sound that we've been producing for decades. Ed, no? sa totoo lang, pinaghirapan namin ni Jim. Pinagtulungan namin kasi alam namin talaga mag-iiba ang tunog, di ba? Yes. So sabi namin, Jim, kailangan ganda natin yung boss natin, kailangan mas makapal tayo. Remember si Danny yung pinaka-lead voice noon eh. Di ba remember Danny got a deep voice? Di ba si Danny, talaga sinabayang ko ang Apo. Oo. Kaya alam ko ang anong tunog ng Apo eh. At saka mataas. Kaya ngayon, Mataas. so kami ni Jim talagang double, work hard about it. Pare, pagdating din sa part na to, ikaw, iyo to. Kasi ikaw, kayang-kaya mo yun. Pagkapalitan naman sa ibang song naman, ako naman, ganun. So, for the past year and a half, yun ang tinatrabaho namin. Tapos sabi namin, pero dalawa pa rin tayo. So, kailangan natin ng backup singers. Kailangan natin para mabuo natin, tunog natin talaga. Napakagaling naman mga kasama namin backup singers. Ngayon, sila Julien at saka si Camille. Napakagaling po. Mga taga-teatro to. Mga taga-teatro na mga kinuha namin mga backup, no? So, tapos with a live band pa, sigurado tayong madidinig nila yung tunog ng Apo talaga. Madidinig nila yung tunog ng Apo. Doon pa rin ang original ng tunog ng Apo Hiking. Napakaganda. Saka,
walang nag-mention after the show na ano na bitin ng vocals. Wala eh. Okay. Sabi nila, walang kupas. It's still the same, you know. So I promise all of the watchers and listeners, Apo is not composed of three individuals. Apo has become a, what do you call this? A format, a repository of memories, Mhm. no? Maalala mo yung first love mo, maalala mo yung Oh, girlfriend yes. mo, yung barkada mo, yung breakup mo, di ba? Sabi ko Yung nga, pagkakasal nyo, lahat yun. Babalik lahat yun. sabi ko nga, Chim and Buboy, tamang-tama, pagdating nyo rito, February 2, alam mo yon, this is a month of pag-ibig. Sa akin, ang tawag ko, month of Exactly. pag-ibig. Hindi ba? Sa month of Oh. pag-ibig, nandito na yung mga, inaanyayahan ko nga yung mga kababayan natin magsing irog. Hindi ba? Manood kayo ng concert. So, panonood ng concert, dito yung madadama yung ika nga, lalo na yung mga magsing irog during that time, 1970s and 80s, yung masasabi nating mga, hindi mo naman senior yan, kumbaga saan, bata pa rin yan, di ba? Pagka narinig nila yung mga awitin na ika nga naging theme song nila, sabi ko napakaganda na yung memories nyo, i-recall nyo. Kasi itong month of pag-ibig, February, month ng pagdating ng Apo, di ba? Narito yung kanilang mga magagandang awitin. Isa pa, Ed, Mm. we noticed na ang daming young people na nanonood sa amin ngayon, Mm. especially abroad, kasi na-introduce ang music namin sa kanila through long drives in the car. Wow. Tinutugtog ng mga parents, di ba? Oo. So it's not surprising na magkasama sa audience is parents and their son or daughter, Children, iba nga apo na eh. Mm-mm. or Iba, grandfather iba, and oo. son Yeah. with apo, no? So With parang apo. it's become intergenerational na kami, no? Oh yeah, that's true, hindi ba? So whatever Hindi lang- age we have something for you. Kumbaga sa ay ika nga yung tune ng music is all ages, hindi ba? Hindi lamang ito sa mga noon at hanggang sa ngayon itong generation na masasabi nating mga millennial. Di ba? Oh. And Yes, then another questions na tatanungin ko ulit. Nag-show na kayo sa United States, sa iba-ibang lugar last year. How did you adjusted so far? Alam mo, there's hardly any adjustment Mm. because yung format ng Apo through the years has been well accepted eh. Okay. Even in the expo when we performed dito sa Brisbane noon, Okay. we sang Tagalog and people really went for it. Sumasabay sa mga awitin, ha? Hindi kami kumanta ng mga foreign songs para lang ma-entertain. Mm-mm. We came in as ourselves as Apo and they appreciated that na galing kami sa ibang place but they enjoyed it, no? So, not much. Ang adjustment lang namin siguro is time. Kasi Okay. you can't stay in the venue too long kasi that's a union, di ba? Okay. Ganun lang. And then question again kay Jim and sa'yo, Buboy. Sa mga awitin na inyong kinanta, ano yung pinaka-paborito mong kanta, Jim? Una, ikaw muna tatanungin ko, Jim. Kasi ikaw ay mahilig sa mga professor ka, alam ko na gumagawa ka rin ng mga awitin. Ano yung pinaka-paborito mong kanta na inawit ng Apo? The answer changes every interview. No? And I'll tell you why. Okay. Kasi, alam mo kung minsan pag nagko-concert ka, iba-ibang reactions kasi sa mga hits. Ang daming hits eh. No? Oh, okay. Pero like for example, ang reaction sa mga patak ng ulan, Mm. pang mahal, Doobie-Doo. Doobie-Doo. Iba sa, let's say, When I Met You, or Awit ng Barkada, or Panalangin, no? Mm. So, ako ang favorite ko right now is Panalangin because we just sang it at a wedding. And it was such a happy occasion. So, sumabay sa amin yung dalawang father of the bride and groom, no? Mm-hmm. So, right now, that's my favorite. At another time, it may be bata ka pa. How about the Yun. pag-ibig? Ako, mas maganda ang dating sa akin ng pag-ibig eh. Palagi ko pinatutugtog yung pag-ibig. Ah. Alam mo, walang kupa sa akin yan. Lalong-lalo na sa mga magsing irog. That was one of Nakakahin namin yan. Yeah. Nandun Si, yan. ha? Uy,
Si Buboy naman. Si Buboy, ano ang ika nga pumatak sa yung puso sa mga awitin ng Apo? Ano yung pinaka-paborito mo, Buboy? Yun nga, tulad ng sinasabi ko, marami talagang mga awitin no, through the 50 years. Mm. Pero yung tumatatak hindi sa akin eh. Para sa akin yung tumatatak sa mga tao, sa mga kasama na mga nanonood namin through the years, Mm. yung kanta, yun ng awit ng barkada. Yeah. Kasi yun, parang parating lumalabas yung barkadahan eh. Yun ang feeling na pag nadidinig, pag napapanood nga nila yung Apo eh, parang nakikibarkada sila sa amin. Okay. Di ba? Oh. Parang galing sa eskwela, kahit na magkaibang generation kami, pero yung pinagdaanan mo sa eskwela, para yung paghihirap niya pagdating niyo sa trabaho, ganon. Tapos yung mga after work, barkadahan parate, habang nagiinuman, yung pa rin ang kanta. Pag may problema ka sa buhay, awit ng barkada. Kung nagbabagong buhay, nagbagong asawa ka, awit ng barkada pa rin. Now anyway, alam ko na medyo pagod na rin kayo. Gusto ko na lang ika nga ay imbitahin nyo yung ating mga viewer at mga listener sa concert na gagawin nyo rito sa Australia, lalo na dito sa Perth. This is the ika nga matasabi nating 50 years of great music concert ng Apo Hiking Society. This is your opportunity to invite them now sa darating na concert. Okay. Good day, Philomates. Pupunta kami dyan sa Australia. Our first show will be in Perth. This is going to be February 2. 2 days before, nandyan na kami kasi magre-rehearse kami with the live band. No? Yeah. After Perth, on the 3rd, we go to Adelaide. Mhm. On the 9th, we go to Sydney. Melbourne. Sydney. 10th, Melbourne. And then Melbourne. 11th, Yeah. ano nga yung huli? And then Darwin. Oh, wow. Darwin. Darwin. So all around Australia, all the state of Australia, you're gonna be there. Yes. Yeah. So the show starts at 6:30, by the way. Okay. Yeah. Pero Okay. Ed, ito talaga, request namin Ed sa mga taga Perth dyan. Alam niyo po, first time kami magpe-perform dyan sa Perth. And we're really excited. Balita namin, napakaraming mga Pilipino na dumating dyan in the last 5 years. Yes. So, ito po, makipagkwentuhan tayo sa entablado. Hindi lang kami kakanta, makikipagkwentuhan tayo. Manood po kayo sa concert namin. Kwentuhan po to. Yan ang napakaganda. Anyway, thank you very much, guys. Pag-unlock nyo na ma-interview kayo sa ating Radyo Natin Perth. And Radyo Natin Perth will cover your event pagdating nyo rito sa Perth. For sure. Uy, That's wonderful. thank you. Thank See you again. Totoo. And thank you very much sa pagpapa-unlock nyo rito sa aking Radyo Natin Perth. The best pillar and icon of the original Filipino music, the Apo Hiking Society. See you there, Mike.